Magandang araw, ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion ngayong January 10. The first Gospel, Adam and Eve, na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotions. Ang Bible verse po yung araw ay galing sa Genesis chapter 3 verse 15. Sabi po ay, "And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel." Itong verse na ito ay tinatawag na proto-evangelium or the first gospel. Ibig sabihin, kahit nasa gitna tayo ng kasalanan at pagbagsak ng tao, nagbigay na agad ng pangako ang Diyos ng kaligtasan. Hindi pa tapos ang kwento sa pagkakasala ni Adam at Eve. Dito pa lang nagsimula na ang plano ng Diyos. Ang first teaching is, the Messiah will be born to crush the head of Satan. Makikita natin dito na sinabi ng Diyos na may darating na seed of the woman. Hindi ito ordinaryong tao. Ito ay ang Mesiyas. Ang pangakong ito ay napakalalim dahil ipinapakita nito na hindi nagwawagi si Satanas. Ang pagdurog sa ulo ay simbolo ng ganap ng pagkatalo. Ibig sabihin, kahit mukhang nanalo si Satanas sa Hakdin ng Eden, may hangganan ng kanyang kapangyarihan. Mula pa lang sa simula, malinaw na ang Diyos ay may plano para tapusin ang gawa ng kaaway. Sa buhay natin ngayon, minsan pakiramdam natin, talo na tayo sa kasalanan, sa kahinaan, sa pagkakamali. Pero itong verse na ito ang paalala na hindi doon nagtatapos ang kwento. Ang second teaching, the Messiah will take back all the nations under Satan's rule. Dahil sa pagkakasala ng tao, ang mundo ay napasailalim sa impluwensya ng kasalanan. Kaya may digmaan, abuso, kasakiman at katiwalian. Parang si Satanas ang nagdidikta ng takbo ng mundo. Pero ang pangako ng Diyos ay malinaw. Babawiin ng Mesiyas ang mga bansa. Hindi lang ilang tao ang ililigtas, kundi ang buong sanlibutan ay may pagkakataong maibalik sa ilalim ng pamumuno ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit si Jesus ay tinawag na King of Kings at Lord of Lords. Ang layunin niya ay hindi lang personal salvation, kundi restoration ng buong creation. Kaya kapag naglilingkod tayo sa Diyos, hindi lang ito para sa sarili natin. Tayo ay bahagi ng mas malaking plano ng Diyos para sa mundo. At ang last teaching, the Messiah will suffer and die to rescue His people. Dito nagiging mas malinaw ang lalim ng pag-ibig ng Diyos. Sabi sa verse, He will bruise your heel. Ibig sabihin, magdurusa ang Mesiyas. Ito ay tumuturo kay Jesus sa krus. Hindi niya tinalo si Satanas sa pamamagitan ng lakas o dahas, kundi sa pamamagitan ng sakripisyo at pag-ibig. Ang krus ay mukhang pagkatalo sa mata ng mundo, pero iyon pala ang pinakamalaking tagumpay. Si Jesus ay nasugatan, naghirap at namatay, pero sa kanyang kamatayan, tayo ang nabuhay. Tinubos na tayo mula sa kasalanan, takot at kamatayan. Yun lamang po.